Isang single dad na janitor ang humalik sa isang babaeng milyonarya para iligtas ang kanyang buhay, at pagkatapos, lahat ay nagbago tahimik ang buong gusali ng Aurelia Heights, isang marangyang hotel na tila gawa sa salamin at pangarap ng mayayaman. 2:00 ng madaling araw, at ang tanging tunog na maririnig ay ang mahinang pag-ugong ng mga ilaw at ang kaluskos ng mop sa marmol na sahig. Si Marco Reyes, 35 taong gulang, single dad at janitor, ay marahang nagtatrabaho sa ika-20 palapag. Sanay na siya sa katahimikan, katulad ng sanay na siya sa mga matang hindi siya napapansin. Konti na lang, anak, bulong niya sa sarili, iniisip ang 6 na taong gulang niyang si Leah, na siguradong mahimbing nang natutulog sa maliit nilang inuupahang kwarto. Uwi rin si Papa. Habang tinutulak niya ang kariton, napansin niya ang isang figurang nakahandusay sa pasilyo malapit sa emergency exit. Isang babae, nakasuot ng elegante ngunit gusot na bestida, ang buhok ay bahagyang basa ng pawis, at ang mukha'y maputla, nanlaki ang mga mata ni Marco. Miss? Miss, mabilis niyang sigaw habang lumalapit, walang sagot, lumuhod siya, inilapag ang mop at marahang inalalayan ang babae. Mahina ang hininga nito, halos wala. Nanginginig ang mga kamay ni Marco habang hinahanap ang pulso. Diyos ko, bulong niya, kilala niya ang babaeng iyon, si Isabela Montemayor, ang milyonaryang may-ari ng hotel. Ang babaeng madalas niyang makita sa mga magazine, palaging perpekto, palaging kontrolado. Ngunit ngayon, nakahandusay sa sahig, tila isang basag na estatwa, hinawakan niya ang radyo sa baywang, ngunit walang signal. Sarado ang karamihan sa floor dahil sa maintenance. Walang gwardiya. Walang ibang tao, huminga ng malalim si Marco. Naalala niya ang unang aid training na kinuha niya noon, isang requirement na muntik na niyang hindi pansinin, walang pulso, hindi humihinga, hindi ngayon, mariin niyang sabi. Hindi ka pwedeng mamatay. Maingat niyang inilatag si Isabela sa sahig, tinuwid ang ulo, at sinimulan ang chest compressions. 1, 2, 3, huminga ka pakiusap. Wala, pawis ang tumutulo sa noo niya. Nanginginig ang buong katawan niya hindi sa takot kundi sa bigat ng responsibilidad. Isang maling galaw, isang segundo ng pag-aatubili, at mawawala ang isang buhay. Matapos ang ilang compressions, alam niyang kailangan na niyang gawin ang susunod, mouth-to-mouth resuscitation. Natigilan siya, isa siyang janitor. Siya ay isang taong sanay baliwalain. At ang babaeng nasa harap niya ay isang milyonarya, isang mundo ang pagitan nila. Ngunit ang buhay ay hindi humihingi ng pahintulot. Patawad, bulong niya, hindi alam kung kanino, sa babae, o sa sarili niya. Marahan niyang tinakpan ang ilong nito at idinikit ang kanyang labi sa labi ni Isabela, ibinuga ang hangin na parang ibinibigay niya ang sariling hininga. 1, 2, 3, sa ika-4, biglang umubo si Isabela, malakas. Parang binuhay muli ng hangin ang katawan nito. Napaatras si Marco, halos mapaupo sa sahig, salamat sa Diyos, pabulong niyang sabi. Dahan-dahang bumukas ang mga mata ni Isabela, malabo, naguguluhan. Tumingin ito sa paligid, at ang unang nakita ay ang lalaking nakaluhod sa harap niya. Ang unipormeng janitor ay may bahid ng tubig at pawis. Anong nangyari? Mahina niyang tanong. Hinimatay po kayo, miss, sagot ni Marco. Nanginginig pa rin ang boses. Hindi po kayo humihinga kanina. Tinangkang umupo ni Isabela ngunit napangiwi sa hilo. Agad siyang inalalayan ni Marco, inilagay ang braso niya sa balikat nito. Sa sandaling iyon, nagtagpo ang kanilang mga mata, walang yaman. Walang titulo. Walang pagitan, isang babaeng muntik nang mawala, at isang lalaking nagbigay ng hininga para iligtas siya. Bakit mo ginawa? Tanong ni Isabela, halos pabulong, napangiti si Marco, isang ngiting pagod ngunit totoo. Dahil buhay niyo po iyon, sagot niya. At may naghihintay din siguro sa inyo katulad ng anak kong naghihintay sa akin. Natigilan si Isabela, may anak ka? Opo. 6 na taong gulang. Siya lang po ang meron ako. Tahimik si Isabela. May kung anong gumalaw sa dibdib niya, isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Hindi ito takot. Hindi rin utang na loob lamang, ito ay pagkagising, ilang minuto ang lumipas bago dumating ang medical team. Habang inilalagay si Isabela sa stretcher, hinawakan niya ang kamay ni Marco. Anong pangalan mo? Tanong niya. Marco po. Marco, ulit niya, Mariin. Huwag kang aalis. Hindi alam ni Marco kung bakit, ngunit tumango siya. Habang dinadala si Isabela palayo, nanatili siyang nakatayo sa gitna ng pasilyo, isang janitor na may mop sa isang kamay. At isang karanasang hindi na niya kailanman makakalimutan sa kabilang alaala. Hindi niya alam na sa isang halik na hindi hiniling ng pagnanasa kundi ng buhay,
ang mga mundo nila ay nagsimulang magbanggaan, at mula sa gabing iyon, ang tahimik na lalaking naglilinis sa dilim ay hindi na kailanman magiging hindi nakikita dahil minsan, sapat na ang isang sandali, isang hininga, isang halik, isang desisyon para baguhin ang lahat.